Kaya kailangan ko lang ilabas sa magandang karunungan na ito, pare. Tulad ng, alam mo, ang social media ay maaaring maging isang magandang bagay, ngunit sa karamihan ng bahagi, para sa karamihan ng pandaigdigang sangkatauhan, hindi ito. Ito ay nagiging isang malalim na kasangkapan ng panlilinlang, pagkagambala upang i-derail ang mga tao mula sa katuparan ng kanilang kaluluwa 100%. Maging ang mga nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Ibig kong sabihin, nakakabaliw lang. Napakabihirang gamitin ito ng isang tao ng banal na may makalangit na pananaw ng tama upang gawin ang kalooban ng Diyos tulad ng iniutos ni Jesus. At ang mga hindi nakakaalam kung sino si Yeshua Jesucristo sa Biblia, siya ay isang taong walang reputasyon. Sabi niya, sino ang pinakadakila sa mesa, ang nakaupo o ang naglilingkod? Ang Panginoong Diyos, ang lumikha ng lahat ng nilikha, ay nagsabi, ako ay naparito upang maging isang nababagabag. Sinubukan nilang koronahan siyang malinis. Tumakbo siya mula sa platform. Nagpunta siya sa lahat ng dako nang hindi naabisuhan, hindi naanyayahan siya. Nanatili siyang mababa hanggang sa krus at inutusan tayong sundin yan. At wala akong nakikitang sino man sa pandaigdigang simbahan na isang masamang halo ng mga kasinungalingan at mga denominasyon at mga taong nakikipagtalo lamang na gumagawa ng kanilang sariling mga teolohiya ng demonyo at mga doktrina ng demonyo at walang hitsura tulad ng buhay na salita na ipinapakita sa katawang tao dahil ang buhay na Diyos ay hindi dumarating sa pamamagitan ng kanilang buhay na sakripisyo. Ito ay isang timpla lamang at dahil lamang sa ang isang tao ay nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit, binubuhay ang mga patay, hindi nangangahulugan tulad ng sinabi ko na ang Diyos ay talagang nagsasalita sa pamamagitan nila. Kahit sino ay maaaring mag-regurgitate ng banal na kasulatan at ito at iyon, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga at ang bunga ng Espiritu ay ang buhay na Diyos na dumarating sa pamamagitan ng isang haing buhay. At kapag sinubukan mo ang Espiritu upang makita kung ito ay ang Espiritu ng Diyos, ito ay palaging nakahanay kay Jesucristo sa Mateo, Marcos at Lucas, Juan. Ngunit karamihan sa mga tao ay tamad sa espiritual. Magkakaroon ng isang hayop sa gym, isang hayop sa pananalapi, ngunit sila ay isang wini sa espiritu. Sa buong mundo, marami akong nakikitang iyan. Ang diwa ang pinakamahalaga. Dumarating ang pera, pumupunta ang pera. Baka mamatay ka bukas, walang nakakaalam. Ngunit ang tanging bagay na kailanman, tulad ng nasabi na, mahalaga sa huli ay na si Yeshua ay nasa trono ng iyong puso at talagang ipinahiwatig mo sa nag-iisang tunay na buhay na Diyos at ginawa mo ang lahat ng mga bagay ng sinasadya sa layunin para sa kaharian muna, para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't suriin mo lang ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala sa ang mga tao tulad ng sinabi ko na ipinapadala ng diablo na may mga espiritu ng demonyo sa kanila ay hinaharangan lamang ang mga tao. Huwag makipagtalo, kumbinsihin, magbalik loob, palayain lamang at ibunyag kung saan ka nakatira at hayaan ang iyong mga kilos, ang bunga ng iyong buhay na magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong mga salita. At pagkatapos, ang iyong mga salita ay magkakahanay sa isa na iyong pinaglilingkuran kung ito ay si Yahweh, Yeshua, at ikaw ay magiging isa sa Diyos at ang iyong mga salita ay magiging isa sa karunungan mismo, espiritu at buhay at magkakaroon ng kapangyarihang magbabago mula sa itaas dahil sa buhay na Diyos na dumarating sa pamamagitan